Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis. Kini nausab si Father Jesse Langga magahatod ganinyo sa pamalandong kanong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sulod sa ika-15 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hulyo 20, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya nanlakaw ang mga Pariseo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog ni Hesus niini, mibiya siya niadtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila sa pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni Propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, "Ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu o gisangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit, ni mohimo siya masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungo niya ang nagkaawop nga suga. Pagpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan." Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Laing anindot nga mga pulong ang atong nadungog karon gikan sa ebanghelyo nga atong nabasa. Sa ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus, imbis nga naghimo siyag maayo, previously sa mga ebanghelyo nga sumpay nining naguna nining maong ebanghelyo, wa man kilaing gibuhat si Jesus, mga maayong butang lang. Pagkadungog niya nga taliwala sa iyang daghang mga maayong butang nga gihimo, ang mga Pariseo naglaraw hinuon sa pagpatay kaniya, siya mismo without harming those who planned wrong, no, sa iya, milakaw siya. But notice here. Milakaw siya uban ang tinguha nga bisan diin o bisan anusa. Dili gyud mabag-o mausab ang iyahang misyon, ang pagsangyaw sa kabubuton ug sa kaayo sa Dios. Nindot kay nga pamalandungan nato ni mga igsoon. Despite the many times nga sulayon gyud ta, taliwala sa atong mga pagpaningkamot, there may be times nga i-betray ta sa atong mga higala. There may be times nga abusuhan ta sa mga tao nga atong gitabangan. There may be times nga gigamit ta sa ubang mga tao tungod sa ilang mga selfish kaayo nga mga motives. But nindot gyud kaayo nga bisan taliwala nining maot nga mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Dili sad mausab ang atong tawhanong kaayo. Ang atong tawhanong kinaiya nga gikan og haom gyud sa kabubuton sa Ginoo diyang gihimo niya ang tao. Si Jesus wa gyud magpadaog ug magpadala ining mga daotang tinguha sa mga tao nga naglibot ug nag-alirong kaniya. Puwera na lang niya atong mga naglibot niya nga ang tumong maayo. Wa gyud siya magpadaog hinuon, mas gipakusga niya ang mga buhat nga maayo adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi. Nindot kay ini nga malandungan mga igsoon. The many times we may have been wronged by anybody, even though our intentions were on the right track, sakto atong tinguha, sakto sa atong gibuhat, pero pangitaan gyud sayop sa mga tao. Nindot kayo nga balusan nato sila, dili sa susamang pagdumot nga ilang gihatag nato, kundi dili nga balusan nato sila pinaagi daghan pang buhat nga maayo sa kinabuhi. Lugang pa na mga igsoon, so may nahitabo pag-abot sa tunga-tunga sa ebanghelyo, dunay basahon diin gikutlo, no, ang gisulti sa Dios ngadto kang propeta Isaias. Matud pa dinhi ang Dios nag-ingon, "Ani ang akong sulugoon." Where kini nga mga kini nga mga bahin sa passage mga igsoon, this is referring to Jesus, in whom God has placed all of kanang sana ang tibuok, no, nga tahas nga mahimong tigpaila, tigpanayag si Jesus. Diha niya sa iyang pagkatao ang Dios, no. Kay klaro magyud na nato, no. Jesus is not only divine, He is also human.
And in that human, Jesus is shown the divine kanang manifestation of the love, of the mercy, of the kining unconditional kanang grace nga kanunay gipabati ni sa Dios kaninato. Nya dapit sa katapusan sa ebanghelyo naghisgot dinhi ang bahin sa kasulatan og mingon dinhi, dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungon niya ang nagkaawop nga suga. Kining bawog nga bugang mga isuon, kining mga bugang ana ni makitaan kasagaran daplin sa suba o sa dagat, no, labi na sa ilang lugar, no, sa dagat sa Galilea. Nya kining ni ang bugang taas ni siya og punuan pero halo ang sulod mo nang dali siyang mabawog kung labi na gyud kung malabyan sa tao, matumban o masiklan. Matod ba din dili niya balion ang bawog nga bugang, no, kay sa iyang atong tan-aw kung mabawog na murag wa nay gamit so balion. Pero si Jesus din sa ebanghelyo gi-describe siya as someone nga dili mo bahog sa bawog nga bugang. Dugang sa ning dili niya palungon ang nagkaawop nga suga. Ang nagkaawop nga suga nagtimaan sa nagkaawop nga kahayag sa pagtuo o paglaom. Dili niya palungon. Nay ato ang tawhanon nga kinayag batasan nga uy nagkaluya man ay ato na lang tiwasan o nagkaawop man ato na lang palungon. Pero si Jesus dili nganuman dihay istorya mahitungod sa duha ka mga sikat kay nga mga pintor o mga sculptors, si Donatello o Michelangelo, mga Italian ni silang duha nga mga contemporary ra gyud kaayo. Kini si Donatello kadawat siya og usa ka delivery sa usa ka dako kayong bato, no, nga marble, no, bato man gyud gihapon ng klase sa bato man gyud gihapon ng marble. So nakadawat siya og usa ka dako kayong nga marble nga gi-deliver sa iya dito sa iyahang kaning workshop niya. Pag-abot dito gitan-aw niya, uy, hunahuna niya flawed man, murag daghan kay mga tipak-tipak niya, murag hiwi kay pagkakat tingalis marble. Iyang gi-reject, no, ang delivery sa marble. Matod pa niya, he can't accept it because it's too flawed and cracked. Ang daghan kuno og sami niya daghang tipak. So ang katong mga nag-deliver bugat pito kayo, bugat pito kayo ng marble. Ito mga naay altar nga mga marble ini mga simbahan, ang pag-process ana no sa delivery pwedeng kutiha kayo sanglit bugat man kayo ng marble. Kini mga workmen nga naghatod ani kang Donatello, murag sa ilang pagbati kapoy na tingali kay nga dalhon og balik ang marble. Nagkahuna-huna sila nga adto nila i-deliver kang Michelangelo sanglit duol ra man ang workshop ni Michelangelo sa workshop ni Donatello. Nga sa ilang hunahuna ato ning i-deliver niya tungod kay na may mga panahon nga murag absent-minded si Michelangelo. Dili ra lagi niya ma-realize nga wa siya mag-order ani. Ato lang ihatod niya god, no. Di na niya madumduman matod pa sa mga workers. Tod man ihatod nila ngadto sa workshop ni Michelangelo. And when Michelangelo inspected the marble, nakakita po siya atong mga cracks, mga tipak, katong mga hiwi, no, mga flaws nga nakita po ni Donatello, nga mo hinungdan gani nga gi-reject ni Donatello ang marble. Pero si Michelangelo, pagkakita niya sa cracks ug sa flaws, murag niingon siya kung kalingon, ay, murag dinhi mahagit ang ako ang artistic no nga kanang sana skills. So, murag sa iyahang hunahuna, the more nga dunay cracks ug the more nga dunay flaws ang marble, the more nga matest ang iyahang kamaayo, no, sa pag-sculpture. So hinungdan nga gidawat niya ang marble, no. Nya murag nahimong personal nga challenge alang kang Michelangelo nga dili itsapuera ang marble kay nahagit, no, ang iyahang kapasidad ug abilidad. So gidawat ni Michelangelo kadtong same block of marble nga gi-reject ni Donatello. Og matod pa gi-carve gyud to ni Michelangelo, no, katong mao nga marble. And from that seemingly useless kayo nga block of marble nga dunay daghang kayong cracks ug mga flaws, na mugna ni Michelangelo ang usa sa pinakasikat kaayo niya nga kanang obra, og nahimo sad nga one of the world's greatest masterpiece o art treasure, ang Statue of David. Kung nakakita na mo ana, pwede ninyong ma-search sa Facebook, no, ang picture sa Statue of David. Mauna nga statue ang gi-create ni Michelangelo out of that flawed and cracked nga block of marble.
So may punto ani mga igsoon. Atong balikan tong passage nga giingon dito diin si Jesus gitagna ni propeta Isaias nga dili niya balion ang bawog nga bugang ni palungon ang nagkaawop nga suga. Kadtong mga daw nawad-an nagpaglaom, daw nagkaawop nga ang pagtuo, kadtong mga nasakitan na murag bawog nga bugang. Doon na mga kasinatian sa daghang kaayo mga pains and rejection sama sa nasinati sa Ginoo. Mao ni ang mensahe mga igsoon sama sa istorya nitong flawed and cracked marble nga gi-reject ni Donatello pero gamit ni Michelangelo na kaubra sa Statue of David. Kita pod mga igsoon tungod sa atong pagkamasalaypon daghan sa tag mga flawed o cracked sa kinabuhi. Pero ang nakanindot niini mga igsoon bisan pag-unsa kadaghan sa atong mga cracks o flaws tungod sa ato ang mga kasinatian sa kinabuhi, mga sala, tungod sa atong mga pains nga na-experience sa kinabuhi, mga burdens nga nakapahimo natong flawed and cracked, mga experiences nga nagtukbo nato sa mga kinaiya o batasan nga dili nahaom sa atong tawhanong kaayo o sa atong Dios nung kinaiya nga atong naabitan sa Ginoo. Mo nindot, God never rejects us as useless. Dili gyud ta niya isalikway. And He never considers us too ugly for Him. Bisan pa mamaot na tingali ka ito, mugayot tungod sa atong mga sala, di gyud mahitabo nga isalikway ta sa Ginoo tungod niya ng mga butanga. Tungod kay diha sa kaluoy o grasya sa Dios mga igsuon, hulmahon ta sa Ginoo o i-recreate niya to be beautiful creatures He intends us to be. From seemingly muratag mga useless marbles tungod kay flawed o cracked, He will create in us. He will recreate us to become masterpieces in our own. Mga obra na haom ngayon sa kabubuton sa Diyos. He sees that beyond our flawed and cracked humanity is a great image. After all, dihang gihimo sa Ginoo ang tao, gihimo man ta niya sa iyang dagway o kasamahan. So bisan pag unsay mahitabuan niya atong dagway o atong kalag, ma-cracked o ma-flawed tungod sa daghang mga kasinatiang tawhanon, iya kitang hulmahon balik ngadto sa masterpiece ni gihimo ta niya. Indot kayo mga igsuon nga makasalig ta nining maong mga pulong. Sanglit sa atong kinabuhi karong panahona, daghan man kay mga higayon nga daw mubati ta ba nga murag wa na gyoy padulungan ang akong kinabuhi. Wala nay paglaom, wala nay rason aron mo padayon tungod sa mga daghang higayon nga daw nasakitan ta o baka hagi pa sakitan ta sa mga higayon nga we have been flawed and cracked our lives and our souls, no? Tungod sa ato mga kasinatian tawhanon, no? Betrayal, of rejection, of dugang paniyana ng ato mga kasinatian sa problema, kalisod, kawadon, and even sinfulness. Here Jesus gives us soothing words na diha sa Ebanghelyo gitagaan taniyag mga pulong nga magdala nato ngadto sa pagsabot sa kalahom sa gugma sa Dios nga walay kondisyon na lang nato. No matter how flawed and cracked we may be because of many things sa kinabuhi, di gid ta malimot pinangga ta kayo sa Ginoo mga igsuon ug andam kanunay siya sa paghulma kanato pag-usab like a potter ngadto sa pagkahimong ngadto nga hangtod nga mahimo tang susama sa dagway ug kasamahan diin unang gikulit niya ang tao sa Genesis 1:27 nindot kay nga passage niya when God created man according to His own image and likeness. Nindot kaayo tungod kay mao gini ang gusto ni sulti ni Jesus nato karong mga adlaw mga igsoon. If you have been hurt, sakitan ka, you have been bruised, you have been kanang burdened, ayong kabala ka, duol ka rin ako. Nadili ka na ako tiwasan, nadili ka na ako pasagdan. Kung doon natin mga pagbati nga daw nawad atas paglaom, nawad natang pagtuo niya, sultihan na to siya ng mga butang itong miaging gabi Thursday evening dito mi sa Sinakaban kay itambong mi sa ordination anniversary ni Father Daryl Rosales niya. Nindot kay pag panihapon na doon ay mga bata nasakop sa Parish Youth Ministry sa Sinakaban. Ay buntag niya diha mga taga Sinakaban. Ni present sila sa ilahang
gi-present pod atong mga nilabay mga adlaw sa ilang variety show. Tunay nakapastruck na ko dito nga part. Katong part diin nagdrama ang mga batan-on. Mahitong usa ka bata nga ginganlag Maria no nga nawad-an sa paglaom, kani nawad-an gyud sa pagtuos Ginoo tungod sa mga kasinatian sa kalisod nga iyang naagian. Nindot kayo ba no ngay ang iyang gibuhat ni Maria, iyang gisultihan gyud ang Ginoo, gani ang pari iyang gisultihan ang pari sa drama no. Nga Father, nawad-an ko pagtuo sa Ginoo tungod sa daghang mga kasinatian sa akong kinabuhi nga di gyud maayo. Wa gyud Ginoo no sa akong nahuna. But even those moments mga igsuon nga murag mubati ta nga murag wa natay pagtuo sa Ginoo. Mao na mga higayuna nga mas maningkamot ang musulti sa Ginoo ana no. Lord, asa man ka naa bagyog ka? No, and it's not wrong no. It's not wrong. Tungod kay tawhanon man nga pagbati ug makasabot pag-ayo ang Ginoo nana. Kaya kung pananglit dili makasabot ang Ginoo ni anang maong tawhanon nga pagbati, dili siya Ginoo, di ba? So ako panalitan personally, gayon magampo ko. Yung anak ko magampo, I speak to God and tell Him every bit of my feelings and emotions. Kung malipay ko, ako sultihan siya. Kung mag-uol ko, ako sultihan siya. Kung masakitan ko, isultihan ako siya. Kung may problema ko, sultihan ako siya. Kung mahiubos ko, masuko, mawat ang paglaom, labi na sultihan ako siya. And doon ay nindot kay gisulti diha sa Ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 37 nag-ingon diha, I will not reject anyone who comes to me. Dili gayon na ako isalikway bisan kinsa nga muanhi kanako. Nindot kayo na no. Malikon musalig ta nga ang Ginoo anaara kanunay. Musalig ta nga ang Ginoo di gyud ta niya biyaan. Musalig ta nga ang Ginoo di gyud ta niya pasagdan. Padayon natas kinabuhi, maningkamot, padayon sa pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Kung mahigayon nga dunay pagbati nga murag mawad-an tag pagtuo ug paglaom, ay tusultihan ang Ginoo. Kay bisan yan ang mga higayuna, laom gyud kog mutuo nga pabation kita sa Ginoo sa iyang makanunayong kaayo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din nalang kukutob sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nato ining atong programa. Unang-una akong balikon akong padangat ang akong greetings no sa mga naa diha sa Sinakaban no. Labi na sa mga batan-on diha pinanguluhan sa ilang parish priest si Father Daryl Rosales no. Belated happy anniversary pads no. Salamat sa kasinatian sa kasuod, pag-amiguhay, panag-inigsuunay diha sa pagkapari. Salamat sa imuhang makanunayong tabang, sa imong pagpangga nako no. Salamat kayo na. Salamat sa mga nagsunod ning programa. Akong greetings sa mga nagsunod nato karong adlaw diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay labi na gayud katong atoa sa ilahang mga buhatan karon, mga nalikay-sikay kato weekend man no. Happy weekend din niyo mga nagluto karon para sa ilahang pagkaon, mga nanglaba o nagbuhat no sa mga buluhaton hawa sa ilahang ordinary weekdays nga mga buhat sa eskwelahan o sa trabaho. Maayong adlaw, maayong buntag kaniyang tanan. Kung greetings kang Sir Alan ug Ma'am Cristo Bitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Bayan ug Nanay Rafael Yastosi and family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, maayong buntag ninyo no. Salamat kayo. Kang Nanay Angie Sapero, sa pamilya kong, kang Rodel Ogema Alamilio, kang Nanay Joy Idol and family, kang Pari Ramil Uringot and family, kang Pari Dudong Tumataw and family, maibuntag no sa pamilya ni Los Santos, Takan, kang Nanay Sari, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, maibuntag niya diha no. Sa pamilya ni Kapitan Renial Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Sukson Gamboa and family, maibuntag. Kang Pari Usfer Arivalo and family, kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, may buntag niyo diha no. Sa pamilya Lahay-Lahay labi na gid kang Ma'am Josie, Ma'am Juday Lahay-Lahay. Sa pamilya Auman Hermoso, sa pamilya Lagat no, kang Ma'am Cheryl Lagat, may buntag niyo diha. Kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Ida Munoz and family, kang Primitivo Elena Lausa and family, may buntag. Kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, sa pamilya Laranjo, Amparado, Johnson, Macabio, may buntag no. Kang Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Alvaro Cañete and family, sa pamilya ni Parijol Marsige, sa Alforque family, kang Sir Imo Nelson Limpahan and family,
may buntag, no? Kang Ma'am Janice Sinilong, no? May buntag diha, no? Kang Nanay Grace Ann Pang-an, may buntag. Kang Jose Egan Jr. and family, kang Tito Nick, kung Mabinifa si Taka and family, kang board member Kuya Sunny Waminal and family, kang Sir Sunny ug Ma'am Bevy Neri, Vice Mayor Bevy Neri and family, may buntag ninyo, no? Salamat kay ninyo. Sa mga nagsunod nato sa Facebook o YouTube, may buntag, no? Diha sa Clarin, no? Itong mga suking tigpaminaw, kang Marifel Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Cadela Bacod, kang Don Miguel Nunez, may buntag na diha sa Clarin. Sa tanan nga nagsunod nato nining programa, may buntag ninyo labi na diha sa akong mga ginikanan diha kung mamagpapa, no? As Concepcion, kang Papa Victor ug Mama Jima, no? Sa akong mga igsuon, may buntag mga kaparentihan ko diha sa Concepcion ug sa Pangdalaga, may buntag ninyo, no? Salamat kaayo. Karong adlaw adto mi sa pagadiano ba ni Archbishop kay dunay ordination sa diaconate ni Reverend Eric, no? Congratulations Reverend Eric ug sa mga nagsinod nato naminaw karon diha sa Diocese of Pagadian, maayong buntag kaninyong tanan diha, no? Mga igsoon din na lang kukutob ayong kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga, muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.